Hi guys, it's me again. May pinaayos pala siya sa motor niya dito. So habang naghihintay kami, may dumaan na nagtitinda ng taho. Hindi mapigilan yung ma-crave ka sa taho. Kaya bumili na kami. Marami pala siyang flavor ng taho niya guys. So ang napili ko ay ube flavor. Favorite ko kasi yung ube kaya ube yung pinili ko. First time ko pala itong matikman guys sa isang taho na may flavor. Kasi kadalasan kasi ng taho na nilalako guys is yung original lang niya na taho. Kaya na curious talaga ako na may flavor pala sa taho. Kaya ayun, hindi ako nagdadalawang isip na bumili sa kanya. Sa panahon ngayon ay mga ilan na lang sila ang nagtitinda ng taho. Kasi thankful pa rin kahit papano may nagtitinda pa rin ng taho. Para naman yung mga bagong mga kabataan ay matikman din nila kung gaano kasarap yung taho. Naalala ko pa nung bata pa kami. Araw-araw talaga may naglalako ng taho noon. Ang saya-saya na kapag may konti kang pera. Kahit papano makakabili kami ng taho noon. Hindi lang taho ang nagtitinda noon. Madami ding mga naglalako ng mga paninda tulad ng sorbetes, yung selecta na ice cream na ngayon ay wala na. Naalala ko din yung mga bata pa kami ay isa kami sa mga naglalako ng mga paninda tulad ng banana Q, tulad ng kamote Q at saka puto kutsinta. Kahit mainit ay naglalako kami noon guys. Dahil na din sa hirap ng buhay, kaya ganun. Nakakaingit talaga mga bagong kabataan ngayon. Ibang-iba sa mga dinadanas namin noon. Pero thankful pa rin ako kasi alam ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nila ngayon. Kaya huwag sana natin silang maliitin kasi namumuhay lang sila ng patas.